ang edukasyon na magdadala sa inyo saan mang panig ng mundo. Totoo pala yung sabi ni nanay at tatay. Mag-aral kayo mabuti, mararating niyo ang gusto niyong puntahan. Nagtitinda ako ng saging, kamote, talbos sa kalsada. Kailangan mo enjoy kasi inisip ko yung kahirapan hindi dapat hadlang para makatapos ka ng pag-aaral. Hello, attorney. I'm so lucky to have you for You are today. lucky. Yes, Ito no we joke are to, lucky. attorney. Nag-take up ako ng Polsai because of you. Wow! Kasi hindi normal, hindi usual yung nakakita ka ng babaeng attorney na strong. May voice doon sa, di ba when you watch, growing up, you see them on TV. Kaso nag-preamble pa lang kami sa ng kailangan i-memorize. Umatras na po ako. Naku, sayang. So, Tita, we're gonna ask you about your background. So we'll just ask you, where are you originally from? Like, where did you grow up? I was born in the barangay of Kabkaben, Maribeles, Bataan. Yeah, but my parents were born in Bulacan. My mother was born in San Rafael, Bulacan, and my father was born in Plaridel, Bulacan. So they are Bulaqueños and Bulaqueños. And then they met in Bataan sometime in 1950s. And I'm the fourth child in the family. So, yung childhood nyo was in Bataan? Yes, I was, hindi ako nag-kinder, grade 1 agad. Unlike my classmates kasi medyo may kaya sila. We're 9 siblings in the family, 3 girls and 6 boys. So my father was just a bus driver, while my mother was a dressmaker and selling some dry goods. So, sabi ng mga parents ko, mga anak, ang aming pamamana sa inyo ay hindi pera, kundi edukasyon. Ang edukasyon na magdadala sa inyo saan mang panig ng mundo. I think, attorney, no, rewind lang tayo ng konti kasi ang daming Ang dami. achievement ni Yeah, attorney sobrang dami. In a short span of time, like Yes. 39 na Fast appoint forward, agad. hindi rewind. No, Di ba? ma'am, kasi i-rewind natin ng konti kasi ang daming achievements. Dito, pabalik. Pero Okay. ma'am, I wanted to know and I want the viewers also, attorney, to know, nung when you were a kid, batang kalsada rin ba kayo? Naglalaro ba kayo with kapitbahay, with your Or tita, siblings? puro aral lang po. Nagtitinda ako ng saging, kamote, talbos sa kalsada. My brother, yung naging electrical engineers at computer engineers sa OS, sa Melbourne, siya yung taga-Sigaw. Bili na kayong saging. Jerry, lakasan mo pa. Yung mga tao natutuwa because mahabang buhok and then maputi na taga-Sigaw, nauubos lagi yung saging. Pag may basketball league, yung bahay namin katabi ng plaza and then yung church, Catholic church, nagtitinda ako ng gulaman sago, sa malamig, buko juice, saka lagi ako nakakaubos. Pambili ng school supplies. Pero attorney, na-enjoy ninyo? Kailangan mo enjoy kasi inisip ko, yung kahirapan, hindi dapat hadlang para makatapos ka ng pag-aaral. Tsaka ang aim ko, makatulong sa parents ko. Ang ganda ng Pang-apat. attorney. Yeah. Oo, kasi kapag inisip mong mahirap ka, maaawa ka sa sarili mo. Kaya yung mga anak na mayayaman na mga kaibigan ko, pinapayuhan ko sila, you're so lucky to have parents that could support you all the way. Walang baon noon, walang merienda. Ang merienda ko noon, alam niyo ba yung puno ng aratilis? Yes, pag recess, umaakit ako ng puro aratilis, kinakain ko yun. Oh, masarap Yung pala, may studies, maganda sa brain. Mm. Kaya pala lagi 100. Modesty aside mga kababayan, nakaka-perfect na memory. Kasi may buto-buto yun eh. Yes. Pero ang ganda ng sinabi ni attorney kanina, no, that yung ginagawa nila when they were kids was something they needed to do Yeah. to support their school. Pero ang ganda ng sinabi na kailangan mo enjoyin eh. Yes. Kasi di Yan, ba, maganda. Enjoyin mo. Yeah, kasi, At naranasan ko maglaba sa ilog. Kasi walang labandera. Pag Sabado, maglalaba kami ng ate ko sa ilog, sunong ko yung batya ng damit. Isang araw, naku, di ko makakalimutan, bumagyo. Naanod ang mga damit, nahulog ako sa talampas. So, kala ko kamatayan ko na. Hindi to ko tumama. Sabi ko, God, huwag mo akong bobobohin, ha? Baka mabobo ko, tumama yung ulo ko. So, kasi ang aking talagang, sabi nga na iba, yung photographic memory. Sobrang, isang basa ko lang natatandaan ko na. tatandaan. Yung binalikan ko yung ilog na yon, tuyo na, wala na. Wala na po siya ngayon. Hindi ko alam bakit. Malamang, nalagyan ng mga basura. Hindi natin sure, pero minahanap-hanap ko yung
naglalaba ako. At pag linggo, pagka simpa sa umaga, sa hapon, nagpaplansya naman ako. So, tita, in school po ba, were you a diligent student? Tita, attorney, ang dami mong ginagawa. Like sinabi mo kanina, di ba? Oo. Oo, ang dami may niyong ginagawa akong eh. style eh. Yung review, sinusulat ko na agad yon. Once you write kasi na may memorize mo, ididikit ko sa dingding. Habang naglalaba, nagbabasa ako. Habang nagluluto, nandun din yung ano ko. So, memory. So, aandar. So, ayoko nang hindi perfect. Perfectionist ako eh. Pero ngayon, binawasan ko na yung pagiging perfectionist. Kasi hindi naman pala pwedeng ganun sa buhay. Opo. Lahat may kapintasan. Yeah. Lahat may Konti. pinagdadaanan. So, attorney, yung next question ko, di ba? So, you said earlier na hindi talaga, being a lawyer wasn't your first choice. No, that's not. I want to be a physician. In fact, I have a friend doctor in LA who told me na mag-doktor ako at kaya niya akong dalhin sa LA. So, later nakita rin kami. And then, tuwa naman siya, naging lawyer ako. Talagang dapat doktor ako. Kasi bumili ang nanay ko noon, hulugan pa nga yung Grolier Medical Encyclopedia. Kabisado ko lahat yun, 4 volumes. Kaya may alam ako sa mga sakit. Pero nung pre-med ako, maraming subject, biochem, quantitative chem, merong organic, meron din akong 12 units of psychology, anatomy, embryology, genetics. Nung di na ako mag-medicine, sabi ko, God, para saan pa itong mga pinag-aaralan ko itong 4 na taon kong binuno? Tapos, awa ng Diyos, cum laude ako, no? Tapos, hindi ko naman alam, scholar din pala ako, nagtuloy ako sa medicine. Sa lalo kasi scholar ako. Tapos, nung magkaroon ako ng mga sensational case na involving medical issues, ay God, ito pala. Ano, sino una naging recipient niyan? Si former President Joseph Ejercito Estrada. Nung kailangan sa ipagamot sa abroad, nung nakulong siya. Yon, doon ko nagamit. And then, there are medical cases, medical malpractice cases na hawakan ng opisina. So, nagamit ko. Lalo na po ngayon, no? Since nung There COVID is din po. always a reason behind everything. Like this, we met. Now, anong date ngayon? Later, after 5 years, 6 years, hindi natin alam where shall we go. Baka magkita ulit tayong 4 in other avenues, in other undertakings that may be helpful to the Filipino people. Favorite line namin ni ano yan ni Raquel attorney yung God sends you the right people at the right time for the right reasons in the right time. Attorney, question again. So ang daming achievements and then ang daming threats, ang daming kaaway. 23 years. Bakit Pao? Why pa? Kung walang magtatanggol sa mahihirap, sino pa kaya? Kung walang magiging boses ang masa, na slogan ng bulgar, boses ng masa. Paano na? Kundi tayo, sino pa? I have to inspire those students who suffered hardship, poverty, failures, na parang si Jesus Christ nadapa ng 3 beses, bumangon ng 3 beses. Dumaan sa bawat kanto na nadadapa, andun pa rin tumayo at pinarangalan ng Ama. Sir, tita, what do you do po when you face those kind of challenges? Dati umiiyak ako, nagpe-pray. Pero ngayon, wala nang luhang tumulo. Pag pala napuno na yung dibdib mo ng sama ng loob, hindi ka na maiyak. Hindi ka naiiyak. Parang naintindihan mo na sadyang sa buhay na ito sa mundo ay maligalig. Attorney, ang ganda ng story mo talaga from when you were a kid Yeah. and you dreaming of becoming a doctor to actually being an attorney and then napunta sa Pao. So, tita, any message sa mga taong naghihintay ng hustisya at nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Dito sa daigdig ay may hustisya. Kapag hindi natakpan ng lambong ang mukha ng hukom, sabi sa libro ni Job, ni Job. Kaso pag may lambong, hindi makikita ang tunay na liwanag ng katwiran o batas. Pag walang hustisya sa lupa, umasa na lang tayo sa langit. Dahil wala pong makakaligtas sa parusa ng Diyos sa taong masama. Pagdating ng rapture o pagdating ng kawakasan. Yan po hindi naiisip ng masasama eh. Habang sila ay pumapatay na walang awa, sila ay nagkakamalang salapi sa pagsasamantala sa maralita. Hindi nila naisip na sila man ay may kamatayan din. Kala nila pagpapahinga ang kamatayan, may life after death. I believe in hell. Yeah, May hell that's po. true. At may bayang banal, bagong Jerusalem. Doon pupunta yung mga talagang, kahit tayo makasalanan, pinagsisi, nagbagong buhay. Titimbangin ng Diyos eh. Ang ating gawa, mabuti at masama man titimbangin. Kailangan mas tumigit yung kabutihan. Ngayon, hindi pwedeng sa lupa ay may hustisya. Kaya kung minsan,
Kaya isip ng iba, ilagay ang bata sa kamay. Wag po. Attorney, kaya marami kang fans, tsaka continues yung success mo because I think that's also God's way of thanking you. No? Na ginagamit ka niya. Basta ramdam ko ang presensya ng Diyos. Hindi natin siya nakikita, hindi naiipo natin kamay, pero sa akin pong pangasiwa ay nararamdaman ko nandyan siya. Kasama po natin ang Panginoon Diyos Ama.